Malangonlong Bridge, Tayabas, Quezon. Sa mga unang paglakad ko sa landas ng aming bayan, ang Malangonlong Bridge sa Tayabas, Quezon, ay laging napapansin sa gabi. Kilala ito hindi lamang dahil sa kanyang matandang estruktura kundi pati na rin sa mga nakakatakot na kwento na bumabalot dito. Ang isa sa mga pinakapaborito kong alamin ay ang kwentong may kinalaman sa misteryosong White Lady, na tila ba naglalakad sa gitna ng madilim na kalsada sa ilalim ng kanyang madilim na arko. Isang gabi, habang ako'y naglalakad papunta sa aming tahanan matapos ang isang kasayahan sa bayan, napansin kong bigla na lamang bumaba ang temperatura ng paligid. Mula sa masiglang tawanan ng mga kaibigan ko, napalitan ng isang malamig na hangin at tila ba nagmistulang nanganganib na katahimikan. Nakakakilabot ang pamumula ng mga dahon sa gilid ng kalsada, tila ba may ibang nilalang nakasabay ko sa aking paglalakbay. Sa paglipas ng oras, napagtanto kong may kakaibang nilalang na sumusunod sa akin. Di ko siya makita, ngunit naririnig ko ang mga malamlam na hakbang sa likod ko. Mas bumibilis ang tibok ng aking puso habang inuukit ang landasin patungo sa madilim na silong ng Malangonlong Bridge. Naisip ko na marahil ito'y isang nilalang na likas sa gabi, ngunit ang pagkakaroon ng isang boses na bumabalot sa akin ng takot ay tila ba nagdadala ng masalimuot na sekreto. Sa paglapit ko sa mismong ilalim ng bridge, biglang napansin ko ang malamlam na ilaw na tila ba nagmumula sa kabilang dulo. Hindi ito isang karaniwang ilaw. Ito ay isang kutitap na mapusyaw at puno ng misteryo. At sa gitna ng ilaw, nakita ko siya ang White Lady, isang dilag na nakadamit puti na naglalakad sa tabi ng ilog na nagdudala sa ilalim ng bridge. Ang kanyang mukha ay nanganganib sa dilim, ngunit maliwanag nakita ang kanyang mga mata na tila ba nagdadala ng lungkot at pangungulila. Nang magsalita siya, ang kanyang tinig ay parang hangin na dumarampi sa aking mga tenga. "Nag-iisa ka, anak," sabi niya, isang tinig na puno ng pait at pangungulila. "Maraming naglalakad dito, ngunit ako'y naghihintay pa rin." Sa tuwing sisilayan ko ang White Lady, ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya, na tila ba nag-uudyok sa akin na bumalik sa kalsada at takasan ang kanyang malaon ng pananakot. Ngunit kahit gaano man kalakas ang aking pananampalataya sa likas, may isang panghihinayang na bumabalot sa akin. Naisip ko, marahil may kwento siya, isang kwento na nagdadala ng lungkot at paghihintay. Isang gabi, napagpasyahan kong lumapit sa kanya at hingin ang kanyang kwento. "Ano ang iyong hinahanap?" tanong ko sa kanya nang may takot sa aking tinig. Ngunit ang kanyang sagot ay tila ba nagdulot ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. "Saksi ako sa maraming pagkamatay at kasawian," bulong ng White Lady. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng mga pangyayari mula sa nakaraan. Ako'y naghihintay para sa pag-asa at pagbabalik ng isang nawawala. May kaharian sa ilalim ng lupa na nagtatago ng mga lihim, at ako'y nagiging saksi sa pag-unravel ng mga ito. Ang kanyang mga salita ay nagdulot sa akin ng matinding pangungulila at pagkabahala. Saan ba patungo ang kanyang kwento? Ano ang mga hiwaga ng kaharian na kanyang tinutukoy? Ang Malangonlong Bridge, na tila ba karaniwang tulay sa araw, ay naging saksi sa mga nakakatakot na pangyayari na naglalaman ng lihim at alitang hindi kayang tuklasin. Habang lumilipas ang mga gabi, nadarama ko ang pagbabago ng atmosfera sa paligid ng bridge. Ang mga malamlam na kutitap ay nagiging mas mabilis, at ang mga hangin ng dilim ay nagdadala ng hiwaga at pangako ng kaganapan. Nais kong malaman ang kasagutan sa mga tanong na nagugulo sa isipan ko, ngunit tuwing lumalapit ako sa White Lady, tila ba lumalalim pa ang kanyang panghihinayang at pag-aalala.
Ang kwento ng White Lady sa Malunganloc Bridge ay patuloy na nagbubukas ng mga pintuan ng lihim at misteryo. Hindi ko alam kung ang pagtuklas ko sa katotohanan ay magdadala ng kaginhawahan o karagdagang panghihinayang. Subalit, sa bawat hakbang ko sa ilalim ng kanyang dilim na arko, mas bumabalot ang hangin ng misteryo, nagbibigay daan sa mas nakakatakot na pag-usbong ng kwento. Isang gabi, nang masilayan ko ang White Lady sa ilalim ng Malunganloc Bridge, nararamdaman ko ang kakaibang pangyayari. Ang kutitap ng kanyang mga mata ay biglang nagiging mas mabilis, at ang kanyang mga hakbang ay parang nagiging mas malapit sa akin kahit na hindi ko siya nakikita ng tuwang-tuwa. Naiilang ako ngunit nagdesisyon akong ituloy ang pag-uusap. Ano ang nangyayari sa iyo? Ang sabi ko ng may pangamba, ngunit ang kanyang sagot ay tila ba nagdala ng mas matinding takot kaysa sa mga kwentong naririnig ko. Ang panganib ay malapit na dumating, wika niya, ang kanyang tinig ay pabago-bago, isang hudyat ng malalim na pangamba. May masamang puwersa na bumabalot sa kaharian sa ilalim ng lupa, at ito'y nanganganib ng lumabas. Kailangan mong maging maingat. Naglakad kami sa dilim na gabi, at sa tuwing tatawid kami sa gitna ng bridge, parang naririnig ko ang mga tinig ng mga nagsusumigaw mula sa ilalim ng ilog. Ang mga tinig ay puno ng pangungulila at pagmamakaawa, isang naghihingalong sigaw mula sa mga diwa na nag-aalay ng kanyang damdamin. Hindi ko alam kung anong puwersa ang hinaharap namin. Ngunit habang kami patuloy sa aming paglalakbay, nararamdaman ko ang isang malamig na hangin na dumarampi sa aking balat. Nakakatunaw ito sa aking mga buto, nagdadala ng mas matinding takot kaysa sa anumang bagay na naranasan ko sa buong buhay ko. Ang White Lady ay nagpatuloy sa pagsasalita, at sa bawat kwento na kanyang ipinabahagi, lalo pang nagiging malinaw sa akin ang buong larawan ng kaharian sa ilalim ng lupa. Isang lugar na puno ng sakit, paghihirap, at dilim na nag-aalay ng kapahamakan sa lahat ng naninirahan dito. Isang gabi, habang kami naglalakad malapit sa isang lumang kastilyo, biglang lumitaw ang mga anino ng mga nilalang na tila ba nabubuhay sa ilalim ng lupa. Sila'y naglalakad na tila ba naglalakbay sa aming tabi, ang kanilang mga mukha ay puno ng hinanakit at galit. Sa bawat hakbang nila, ang lupa ay dumarampi sa kanilang paa na tila ba hindi sila parte ng tunay na mundo. Tinanong ko si White Lady kung sino ang mga ito at bakit sila'y naglalakad sa ating harap. Mga kaluluwa ng mga taong nasaktan at inalipusta, sagot niya. Mga diwa ng mga nilalang na nakakulong sa malupit na kamatayan, at sila'y naghihintay ng pagkakataon para makalaya. Sa pagyakap ng dilim, nararamdaman ko ang mga kamay ng mga anino na tila ba hinahawakan ang aking balikat. Ang kanilang tinig ay nagiging mas malakas, nagiging isang malupit na sigaw ng paghihingalo. Tumatakbo ako, iniwan si White Lady sa harap ng mga diwa na tila ba nagtataglay ng mabagsik na galit. Habang ako'y nagpapakalayo, naririnig ko ang malakas na tinig ng mga diwa na nagsisigaw ng pangakong paghihiganti. Ang kanilang mga salita ay nagdudulot ng malupit na takot sa aking puso, at ako'y nagmamadali na lumayo sa kaharian na puno ng dilim na nagbubukas ng pintuan sa kamatayan. Ang White Lady, tila ba nasasaktan sa pag-iwan ko, ay bumulong sa hangin ng dilim. Ang iyong paglalakbay ay hindi pa tapos, ang sabi niya, isang pangako ng kaharian ng lihim na kanyang tinitirhan. Hindi mo kayang takasan ang iyong papel na naririto, sapagkat ikaw ang huli at makakatulong sa pag-ahon mula sa dilim. Ang aking puso ay nagpapatibok ng mas mabilis, hindi lang sa takot kundi sa pangako ng isang misyon na tila ba nagsisilbing hudyat ng mas maraming pangyayari.
Ang kwento ng White Lady sa Malangonlong Bridge ay nagbubukas ng mga pintuan ng kaharian ng lihim at pagbabanta, at ako'y naglakbay patungo sa mas malalim na dilim na nagdudulot ng mas matinding kaharian ng takot. Sa mga araw na sumunod, ang aking paglalakbay sa ilalim ng Malangonlong Bridge ay nagiging mas makakatakot at mas kakaiba. Sa bawat pagtahak ko sa madilim na kalsada, nararamdaman ko ang presensya ng mga diwa na nagdudulot ng pangamba at takot sa aking puso. Ang kanilang mga sigaw ay tila ba sumasagitsit sa hangin ng dilim, isang pangako ng kaharian sa ilalim ng lupa na puno ng hinanakit at kamatayan. Isang gabi, habang ako'y naglalakad patungo sa bridge, napagtanto ko na may iba pang nilalang na sumusunod sa akin. Ang kanilang mga hakbang ay mabilis at masigla, at sa bawat pagtalima ng malamlam na ilaw, kitang-kita ko ang kanilang mga mukha na puno ng galit at puot. Sila'y mga diwa ng mga naiwang kasaysayan, ng mga hindi malilimutang trahedya sa ilalim ng lupa. Sa isang tabi ng ilog, natagpuan ko ang isang lumang aklat na puno ng sinaunang kwento at ritual. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito, nalaman ko na ako ay napunta sa lugar na nagtataglay ng masalimuot na kasaysayan. Ang kaharian na kanyang tinitirhan ay nasakop ng masamang puwersa mula sa kaharian sa ilalim ng lupa, at ang mga diwa na naglalakbay sa akin ay mga biktima ng masalimuot na kamatayan. Nang ako'y patuloy na sumusunod sa mga pang ng diwa, dumating ako sa isang lihim na puok sa ilalim ng bridge. Isang pintuan ng dilim na nagbukas patungo sa masalimuot na kaharian. Naakit ako na tuklasin ang kalagayan ng mga diwa at hanapin ang paraan upang mapigilan ang masamang puwersa na nagtataglay sa lugar na ito. Ang aking paglalakbay sa loob ng kaharian ng dilim ay puno ng mga panganib at mga pagsubok. Natuklasan ko ang mga bangkay ng mga taong biniktima ng masamang puwersa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungulila at galit. Ang malupit na sigaw at mga panaghoy ng mga diwa ay naglalakbay sa buong kaharian, isang trahedya na tila ba hindi nagtatapos. Habang naglalakad ako, nararamdaman ko ang pag-usbong ng masamang puwersa sa paligid. Isang nilalang na puno ng dilim at galit, nagtataglay ng kapangyarihan na magsanib puwersa mula sa iba't ibang dimensyon. Naglakbay ako patungo sa sentro ng kaharian, dala ang aking lakas at determinasyon na pigilan ang masamang puwersa na nagdadala ng kamatayan at panggigipit sa mga diwa. Sa aking pagdating sa sentro, nakita ko ang isang altar na puno ng mga ritual na nagtataglay ng lihim na kapangyarihan. Ang pintuan ng dilim ay nagdadala sa isang lugar na puno ng mabagsik na nilalang at mga bagay na hindi kayang unawain ng isang mortal. Natuklasan ko na ang masamang puwersa na nagtataglay sa kaharian ay nag-uugat sa isang sinaunang ritual na nagdadala ng lagim sa mundong ito. Nang malaman ko ang sikreto, nagsimula akong magtangkang pigilan ang ritual at baluktutin ang kasamaan na nagdudulot ng panganib sa kaharian. Subalit, bawat aking hakbang ay parang damadala ng mas malakas na galit mula sa masamang puwersa. Ang mga nilalang sa paligid ay nagiging mas matindi ang panggigipit, at ang pintuan ng dilim ay tila ba nagdudulot ng mas matinding pag-atake. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi ko kayang bitawan ang misyon na ito. Ang mga diwa na kasabay ko sa kaharian ay nagiging mas kakaiba ang mga anyo, isang senyales na ang lihim na kapangyarihan ay nagiging mas malakas. Nais kong iligtas ang mga diwa at ang buong kaharian mula sa masamang puwersa na nagdadala ng kamatayan at panggigipit. Ang kwento ng White Lady sa Malangonlong Bridge ay nagbubukas ng pinto sa isang kaharian ng dilim at lihim, at ako ay nangangako na haharapin ang panganib at makakamtan ang tagumpay sa aking misyon. Subalit, sa bawat pag-usbong ng takot at misteryo, mas lumalim ang aking pangunawa sa kaharian na ito.
Isang paglalakbay na puno ng nakakatakot na realidad at isang laban na magdadala ng pagbabago sa mundong puno ng dilim. Habang tinutuklas ko ang masalimuot na kaharian ng dilim sa ilalim ng Malanganloc Bridge, unti-unti akong naging saksi sa mga pangyayaring mas matindi pa kaysa sa iniisip ko. Ang bawat paghakbang ko ay naglalantad ng masalimuot na realidad na puno ng panganib at pangungulila. Nakatagpo ako ng mga kwento ng mga taong naapektuhan ng ritual, mga tao na naging alipin ng masamang puwersa sa kaharian. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng takot at pangungulila, at sa bawat pagkakataon na tinatanong ko sila, lumalabas ang mga detalye ng isang ritual na nagdadala ng lagim sa kanilang buhay. Ang ritual, dating isang pagpapakita ng pagsamba sa mga sinaunang Diyos, ay napalitan na ng masamang puwersa na nagdudulot ng kaguluhan. Sa bawat pagsasakripisyo ng buhay, isang pagluwal sa kaharian ng dilim ang nagaganap, at ito'y nagbibigay ng kapangyarihan sa masamang nilalang na nag-uudyok sa karahasan at pagtakot. Hindi ko napigil ang maantig sa mga kwento ng mga taong ito, at sa bawat kwento, mas nagiging malinaw sa akin ang layunin ng aking paglalakbay. Hindi lamang para sa kaligtasan ng mga diwan na naglalakbay sa kaharian, kundi para sa pagtanggal ng masamang puwersa na nagdadala ng lagim sa kaharian ng dilim. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa may tabi ng ilog, napagtanto kong ako'y hindi nag-iisa. May mga anino sa paligid na tila ba nagmamasid sa bawat kilos ko. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungulila at pangungulila. Tila ba may mensahe silang nais iparating subalit hindi kayang maipahayag sa pamamagitan ng mga salita. Nang ako'y lumapit sa isang grupo ng mga diwa, isa sa kanila ang bumulong sa akin. Hindi ka dapat narito, mortal, sabi ng isang babae na puno ng lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit kung nandito ka na, siguruhing taglay mo ang lihim na susi sa pagtigil sa ritual na nagdudulot ng kaguluhan sa kaharian. Nagbigay sila ng isang mapa at nagsilbing mga gabay sa aking paglalakbay. Sabi ng babae, kailangan mong hanapin ang altar kung saan nangyayari ang ritual. Iwasan mo ang mga gwardya ng dilim at maging handa sa mga pagsubok sa iyong harap. Sa paglipas ng mga gabi, mas naging masusing iniisip ko ang aking plano. Tinutok ko ang aking pansin sa pag-unravel ng lihim ng ritual at ang pamamaraan upang mapigilan ito. Isang gabi, nagtagumpay akong makalapit sa altar nang hindi nahuhuli ng mga gwardya ng dilim. Sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng mumurahing kandila, nakakita ako ng mga nakakatakot na simbolo at ritual na nagdudulot ng kaguluhan sa kaharian. Sinubukan kong baluktutin ang ritual, ngunit ang mga puwersa ng dilim ay tila ba nagiging mas matindi habang ako'y patuloy na nagtatangkang pigilan ito. Sa kabila ng aking pagpupursige, nahuli ako ng mga gwardya ng dilim. Damanak ang dugo mula sa kanilang mata habang sila'y nagtatakbo patungo sa akin. Naramdaman ko ang matinding takot, ngunit alam kong kailangan kong ituloy ang laban. Isang hiyaw ang nagtulak sa akin mula sa likod. Ang mga diwa na kasama ko sa simula ay dumating upang ako'y tulungan. Nagtagumpay kami sa pakikipaglaban sa mga gwardya ng dilim, at sa huli, ako'y nakarating sa sentro ng ritual. Sa pamamagitan ng kanilang tulong, nagawa kong baluktutin ang ritual at itigil ang pagtangis ng masamang puwersa sa kaharian. Ngunit, ang tagumpay na ito ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Sa kaharian ng dilim, may mga puwersa na laging naghahanap ng pagkakataon na muling bumangon. Sa susunod na mga araw, nagkaroon ako ng pangangailangan na sundan ang natitirang panganib at malaman ang pinagmulan ng masamang puwersa. Ang mga diwa ay sumama sa akin,
handang makipagsapalaran sa pagtatapos ng kanilang mga kwento at sa pagbuo ng isang mas makatotohanang kaharian sa ilalim ng Malangon Long Bridge. Sa aming paglalakbay patungo sa mas makatotohanang pagtatapos ng kaharian sa ilalim ng Malangon Long Bridge, nagkaroon kami ng mga bagong karanasan at natuklasan na nagdala sa amin sa mas malalim na realidad ng masamang puwersa na bumabalot sa lugar na iyon. Habang kami naglalakbay, napagtanto namin na ang masamang puwersa ay may matibay na koneksyon sa mga hindi malilimutang pangyayari sa kasaysayan ng bayan. Ang pag-aaral ng mga dokumento at kwento ng mga matatanda ay nagdulot ng mga clue na nagturo sa amin sa isang hindi pa natutuklasang bahagi ng ritual. Isang lihim na nagbibigay ng lakas sa masamang nilalang na magtagumpay sa kanyang mga layunin. Nang makarating kami sa isang malayong kagubatan, natagpuan namin ang lugar na kilala sa mga lokal na taga-tahanan bilang Dambana ng Nakalimutang Pag-ibig. Isang pook kung saan isinagawa ang sinaunang ritual na nagdudulot ng lagim sa bayan. Doon, nakita namin ang mga naglalakbay na diwa ng mga taong sakripisyuhin noong sinaunang panahon. Sa tulong ng mga diwa, natuklasan namin ang mga lihim na ritual at mga patakaran na nagdadala ng panganib sa buhay ng mga tao. Ipinakita sa amin ang mga lumang aklat at anteng-anteng na ginamit sa ritual. Nagbigay daan ito upang mas mabatid namin kung paano muling buhayin ang masamang puwersa. Ngunit sa kabila ng aming mga hakbang, hindi namin maitatangging nagiging mas matindi ang panganib. Ang masamang nilalang ay patuloy na nagtatangkang sumiklab at muling maghari. Kami dumadaan sa mga panganib na inaasahan, at sa tuwing kami umaatres, parang lalo pang damadami ang mga gwardya ng dilim na umaaligid sa amin. Isang gabi, nang kami ay naglalakbay sa gitna ng kagubatan, bigla kaming hinabol ng mga anino ng mga taong pumanaw noong sinaunang panahon. Sila'y puno ng galit at puot, tila ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natatanggap ang naging sakripisyo sa kanilang buhay. Tinutukan kami ng kanilang mga daliri, at sa bawat pag-ikot ng hangin, naririnig namin ang kanilang mga sigaw at panaghot. Sila'y nagsisigaw ng pangako na hindi namin maipaliwanag. Ang kanilang galit ay bumabalot sa paligid, nagbibigay buhay sa masalimuot na atmosfera ng lugar. Nagkaroon kami ng sariwang pag-asa nang makatagpo kami ng isang matandang mangkukulam sa isang malayong puok. Tinulungan niya kami na unawain ang mga ritual at patakaran sa kaharian ng dilim. Sa kanyang mga salita, natuklasan namin ang kahalagahan ng puso ng isang tapat na tao para mapigilan ang ritual at talunin ang masamang nilalang. Sa gabing iyon, nagkaroon kami ng kasunduan sa mga diwa at sa mga espiritu ng mga taong pumanaw. Nangako kami na gagawin ang aming makakaya upang itigil ang ritual at iligtas ang kaharian sa ilalim ng Malangon Long Bridge. Sa aming puso'y nagpupugay kami sa kanilang mga alaala at naglalakbay patungo sa lugar na pinaniniwalaan namin ay magdadala ng kapayapaan. Subalit, sa bawat hakbang, mas lumalim ang takot sa aming puso. Hindi namin alam kung kami magtatagumpay o mabibigo. Ngunit sa mga mata ng mga diwa na kasama namin, makikita ang pangako ng pag-asa at determinasyon. Isang pag-asa na kahit ang kaharian ng dilim ay maaaring mabago at magkaroon ng bagong buhay. Ang madilim na kagubatan ay bumabalot sa amin, at sa bawat hakbang namin, parang may mga anino na nag-aabang, handang umatake sa anumang oras. Ang mga espiritu ng mga taong pumanaw ay patuloy na naglalakbay kasama namin, at ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pangungulila. Habang kami ay patuloy na naglalakad,
bigla kaming napadpad sa isang lugar na tila ba napakatindi ang enerhiya. Ang amoy ng nilalang sa ilalim ng lupa ay bumabalot sa hangin, nagdudulot ng malamig na takot sa aming mga puso. Doon ay aming napagtanto na malapit na kami sa sentro ng kaharian ng dilim. Sa gitna ng lugar na ito, makikita ang isang makabagong altar, isang masusing likas sa ritual ng masamang nilalang. Ang mga gwardya ng dilim ay nariyan, naghihintay na kami dumating. Matindi ang aming pangangailangan na maagaw ang ritual mula sa kanilang mga kamay. Dahil sa tulong ng mangkukulam, nagtagumpay kaming makapanakaw ng mga anteng-anteng na maaaring gamitin sa pagputol ng koneksyon ng masamang nilalang sa ritual. Subalit, kahit na may mga sandata kami, hindi namin matitinag ang nararamdamang pangamba. Sa pagsaliksik namin ng lugar, natuklasan namin ang isang lihim na daanan patungo sa ilalim ng altar. Pumasok kami sa isang madilim na kuweba, kung saan nararamdaman namin ang matindi at masalimuot na kapangyarihan na bumabalot sa lugar na iyon. Pagkababa namin, napagtanto namin na nasa harapan namin ang mismong sentro ng ritual. Doon, makikita ang malupit na ritualistikong simbolo na tila ba nagbibigay buhay sa masamang nilalang. Ipinilit naming isunod ang aming plano, gamit ang mga anteng-anteng na hawak namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng aming pagsusumikap, parang mas lalo pang lumalakas ang kapangyarihan ng masamang nilalang. Biglang nagtagumpay ang mga gwardya ng dilim na mahuli kami. Ang kanilang mga mata ay nagliyab ng matindi, at ang kanilang mga katawan ay tila ba lumilipat sa hangin. Sinubukan naming makipaglaban, ngunit ang kanilang lakas ay hindi kayang pantayan ng mga anteng-anteng na aming hawak. Sa isang iglap, naramdaman namin na inaangat kami ng hangin, at parang may di kapanipaniwala na puwersa na dumarampi sa amin. Bago namin malaman ang anuman, naruroon na kami, nagsusumikap na makalabas sa ritualistikong lugar na iyon. Ang aming mga katawan ay tila ba tinatawag ng masamang nilalang, at ang bawat pag-ikot ng hangin ay nagdadala sa amin sa isang lugar na hindi namin kilala. Pagdating namin, napagtanto namin na nasa isang hindi malilimutang lugar na. Ang aming mga mata ay nagdilim, at naruroon na naman ang mga gwardya ng dilim, mas galit at mas masamang anyo kaysa kanilang mga dating anyo. Ang kanilang mga sigaw at pagmumura ay nagiging mas malupit, at ang kaguluhan sa paligid ay tila ba nag-aalab ng matindi. Doon, sa sentro ng kaguluhan, may isang pinto ng dilim na biglang nagbukas. Ang aming takot ay lumalala, at ang aming pag-asang makaligtas ay tila ba nababalot na ng madilim na pabango ng kamatayan. Sa loob ng pinto, doon ay naruroon ang mismong masamang nilalang na nagdudulot ng lahat ng ito. Napagtanto namin na kailangan naming harapin ang masamang nilalang na ito upang mabawi ang ritual at iligtas ang kaharian. Tilteng nakahanda kami para sa laban. Ang aming mga mata ay puno ng determinasyon at ang aming mga puso ay nag-aalab ng tapang. Subalit, ang tunay na kaharian ng dilim ay tila ba hindi pa rin namin kayang malunasan. Sa harap ng paglalakbay patungo sa kaharian ng takot at kamatayan ay nanganganib na magnanagwakas na hindi namin inaasahang kaharian. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng masamang kapangyarihan, at ang hangin ay tila ba umiikot sa paligid sa tuwing siya'y humihinga. Natagpuan mo ang daan patungo sa akin, ngunit hindi ka makakalabas ng buhay dito. Ang mariin na sinabi ng masamang nilalang. Ang kanyang tinig ay tila ba nanggaling sa mga bangkay at nagdudulot ng malamig na takot. Habang kami papalapit, nagkaroon kami ng mga sandata sa aming mga kamay gamit ang mga anteng-anteng na aming dala. Ang mga gwardya ng dilim ay sumalakay, at nagbuhos ng malakas na enerhiya sa amin. Subalit, sa aming mga kamay,
ang mga anting-anting ay nagbukas ng lihim na lakas na magmumula sa puso ng bawat isa sa amin. Sa isang pagtitigan, ang masamang nilalang ay nagpasya na hamunin kami sa isang makasaysayang laban. Ang aming mga katawan ay naglakas loob, at ang laban ay nagsimula. Sa bawat galaw, nararamdaman namin ang lakas ng aming mga puso at ang pagkakaisa ng aming grupo. Ang laban ay tila walang katapusang pagtatanghal ng mga kapangyarihan at anting-anting. Kami sumasalaksak at sumusubok, at sa bawat pag-atake, nararamdaman namin ang pangangailangan na itigil ang ritual at iligtas ang kaharian. Sa isang mapanakit na palitan ng enerhiya, nagtagumpay kami sa pagpuksa sa mga gwardya ng dilim. Ngunit, ang masamang nilalang ay nanatili, mas nagiging malakas at mas malupit. Ang aming pagod at pangangailangan na matapos na ang lahat ay tila ba nagiging sagabal sa pagtatapos ng laban. Sa pagod at paghihirap, napagtanto namin na hindi namin kayang talunin ang masamang nilalang sa kanyang sariling teritoryo. Subalit, sa kabila ng aming mga limitasyon, nagkaroon kami ng ideya na magamit ang mga anting-anting upang baguhin ang kalakaran ng ritual. Sa iisang sabayang galaw, inilabas namin ang buo naming lakas at itinuon ito sa simbolo ng ritual. Sa ilalim ng napakalakas na liwanag, napagtanto namin ang pag-iba sa atmosfera ng lugar. Ang masamang nilalang ay napipilitang umatras, at sa bawat hakbang, ang ritual ay unti-unting nawawala. Ang kaharian ng dilim ay naglalaho, at sa paglipas ng mga sandali, ang buong lugar ay nagiging mas malinaw. Ang hangin ay nagiging mas sariwa, at ang mga diwa ng mga taong pumanaw ay naglalaho na parang mga anghel na naglilipad patungo sa kanyang lugar. Sa kabila ng tagumpay, kami napagtanto na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang kaharian ay may mga sugatang hindi madaling gumaling, at kami nagpasya na manatili upang magbigay ng tulong at magturo ng tamang landas. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pangako na itataguyod namin ang kapayapaan at katarungan sa lugar na ito. Nang dumating ang umaga, ang Malangonlong Bridge ay bumabalik sa kanyang dating anyo, ngunit may pagbabago na nararamdaman sa hangin. Ang lugar ay nababalot na ng kasiyahan at kalayaan mula sa kaharian ng dilim. Ang mga tao sa bayan ay bumabalik sa kanilang karaniwang buhay, ngunit may mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng kanilang lugar. Ang aming grupo ng mga tagapagtanggol ay nagsanib puwersa sa pagtataguyod ng kapayapaan, at ang aming kwento ay nagiging bahagi na ng alaala ng bayan. Sa malasakit at pagmamahal sa kapwa, natutunan naming baguhin ang tadhana ng isang lugar na minsang naging bahagi ng dilim at kamatayan. Ipinagpapatuloy namin ang aming paglalakbay, nagdadala ng liwanag sa mga lugar na nangangailangan nito. Hanggang sa susunod na paglipat ng lihim na makakadala sa amin sa mas mapanganib at mas kakaibang kaharian, handa kaming itaguyod ang katarungan at pag-asa, at ituloy ang aming misyon na maging mga tagapagtanggol ng mga lugar na nababalot ng takot at dilim. Salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kakalimutang pindutin ang subscribe button, like and share. Kung may mga kwento kayong tunay na karanasan na nakakatakot, maaari nyo itong email sa takottale13@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento ng katatakutan dito sa Kwento ng Kaba.